Okay? Share it among yourselves. Sino nagsasalita dito sa Luke 22? Sino nagsasabi niyan? Who's talking in this verse? Sino? Anyone? Yes, Chris. Jesus. Ulitin ko ha. Si Jesus ko nagsasalita with the disciples. Kailan ito nangyari? This is yung last meal nila. The night, dinner. The night bago mag-crucify si Jesus. Naiintindihan mo ba si teacher? Ano sabi ni Jesus? Take this and share it among yourselves. For I say to you, I will not drink of the fruit of the vine from now on until the kingdom of God. So sabi ni Jesus sa share it. Ano naman sabi ni Jesus sa bread? He had taken some bread and give thanks and he broke it and he gave it. Everybody say gave. Gave it. Okay? Binigay ni Jesus yung bread. Tama ba? Ano sabi ni Jesus? This is my body. Everybody say, this is my body. Yung bread. Diba? Now, may purpose ang Lord's Supper. Ano yung purpose ng pag-alala ng Lord's Supper? Sabi ni Jesus dyan, do this in remembrance of me. Everybody say, do this in remembrance of me. Sino inaalala natin? Jesus. Ano yung inaalala natin tungkol kay Jesus kapag nag-Lord's Supper tayo? Ano kaya? The wine represents the blood of Jesus. Everybody say blood of Jesus. Bakit important yung blood ni Jesus? Did you know that through the sacrifice of Jesus, yung blood ni Jesus, we can be forgiven of our sins. Kaya important yun. Yung body, anong nire-represent ng bread? Yung body ni Jesus. Ano nung ginawa sa body ni Jesus? Pinaho sa krus. Hindi lang po siya basta pinaho. Tama ba? Pinahirapan ba si Jesus? Pinalo siya. He was what? Scourged. Ano pa? Mayroon pang tinik. Diba? Na nakatusok sa crown. Na nakatusok sa kanyang ulo. So, ang sabi ni Jesus, do this in remembrance of me. Ano yung inaalala natin dito, kids? Inaalala natin yung sacrifice ni Jesus for us para tayo ay ma-save. Naintindihan niyo ba? Okay, now, yan yung context ng Lord's Supper. Now, what's the problem? Balik tayo sa letter ni Paul. Alam niyo, during that time, may problem na gustong i-address si Paul. Ano yung problem? Sabi dito, ito yung problem ng mga Corinthians. Makinig kayo ha. Number 1, they are not sure yung kanilang heart or attitude towards the Lord's Supper is wrong. Okay? Bakit? Anong ginagawa ng Corinthians? Number 1, sabi dito, some of them ate excessively and drank excessively. Ano yung Tagalog doon? Marami silang kumain at marami silang uminom. Okay? Parang yung nangyari, ito yung nangyari kanina. May pagkain tayo dito. Believers tayo, magkakapatid tayo sa Panginoon. Tama? Opo. Ngayon, sino sa inyo ang sobrang kinuha? Ay, naman yung mga magtuloy. Ano nangyayari kapag sobra tayong kumuha? Meron pa bang makukuha yung iba? Wala na. So, isa yun sa mga problems sa Corinthians. Ang nangyayari, when they need for the Lord's Supper, kasi ginagawa nila yon, anong purpose? Do this, sabi ni Jesus, do this in remembrance of me. So, pag nagkikita sila for the Lord's Supper, dapat ang inaalala nila
Jesus. Pag kumakain sila, to remember Jesus, dapat ba nag-aagawan sa food? Hindi. So yun yung problem ng mga Corinthians. Yung mga elite, yung mga mayayaman, sila yung nakakakuha ng maraming pagkain, maraming inumin. Tapos, yung mga believers, sabihin na natin they are the poor in the community, hindi sila nakakakuha. Wala na silang food, wala na silang inumin. If you are, halimbawa nakatingin si Jesus, which is si Jesus naman ay nakikita na lahat, matutuwa ba si Jesus kapag gano'n ang mga believers? Yes or no? Matutuwa ba si Jesus na nag-aagawan tayo sa food? Yes or no? That's hindi po. Hindi. Diba? So, pag kinuha mo lahat, mawawalan yung iba. Naiintindihan ko. That's the problem. Ano ba yung problem? O, ito pa. Sabi doon, yung masasarap, it happens, kids, na yung mga high-ranking guests, they will serve the best food and drink, while the rest received lesser provisions. Okay, I have a question. Na, ano yung attitude ng mga Corinthians doon sa Lord's Supper during their time? Bakit hindi natuwa si Paul? Sige, anong masasabi nyo? Anong attitude meron sila? Chris? Nag-aagawan. Anong ugali kapag nag-aagawan? Ha? Yes. Masiba. Masiba! Anong English ng masiba? We become like greedy. Tama ba ako? Greedy ba tayo? We want lang ba yung mga bagay sa sarili natin? Yung mga food? Yun ba yung gusto natin? Hindi. Anong gusto sana ni Jesus? Ano yung mga sinabi niya sa Luke? Sabi niya si Jesus, He shared it. Everybody say share it. Ano pa yung ginawa niya sa bread? He gave it. Everybody say gave it. Okay. Kaya ba natin yung gawin? Diba? Na as Christians, as a believer, maipakita natin yung unity natin kapag tayo ay naglo-Lord's Supper. Naintindihan niyo ba? Na kapag may food dito, we know how to share, we know how to give. Pantay-pantay. Tapos, kapag mag-Lord's Supper tayo, ininom tayo ng wine, and eat tayo ng bread. Ano nga yung purpose? To remember Jesus. Ano yung ginawa ni Jesus for us? He sacrificed His life for us. He paid for our sins. Saan? At the cross. So, pag ginagawa natin yon, yung Lord's Supper, we should have humility. Everybody say humility. Kabaligtaran ng pagiging proud and greedy. Ano Tagalog ng humility? No, mapagkumbaba. Humility, humble. When you are humble, hindi mo lang iniisip ang sarili mo. You are not selfish. Tama ba? When we are humble, we also care for other people. Okay? So ano pa ba? Now, habang tinuturo yan ni Paul, meron siyang warning. Everybody say warning. Yung warning na yun ni Paul was a warning for the Corinthians at saka sa atin na rin na believers. Kapag tinake natin ang Lord's Supper in an unworthy manner. Everybody say unworthy manner. Okay, yung pag-aagawan ba nila ng pagkain, unworthy manner ba yun? Yes or no? Yes. Yung pag nagtatago sila ng excessive na bread, umiinom sila na parang excessive na, so makalalasing
may example pa ng pag-take ng Lord's Supper in an unworthy manner. Teacher Jojo, nandiyan ba yung verse nun? Sa? Nasa 1 Corinthians chapter 11 verse 27. Ayan. Ito yung warning ni Paul. Paalala sa atin. Kapag naglo-Lord Supper tayo, 27 hanggang 29. Ayan. Lalakihan ni teacher yun. Ah, kita pala yun. Sige, hanapin niyo dyan sa Bible ninyo habang nilolocate natin. 1 Corinthians chapter 11, verses 27 hanggang 29. Ganun. Nasa taas siguro. Ayan. Talaga. Okay, sinong pwedeng magbasa? O si Chris. Dito ka, Chris. Ito na lang, Chris. Tingin nga, anong word? Mahirap ba yan? O, ito na lang, para pare-parehas. Tama ka. Wala. Wait lang ha, natin. Ayan, teach. Teach, ganun mo na lang, teach. Nakatawa doon na teach. Okay, tingin tayo dito, kids. Magbabasa si Chris. Go, Chris, yan. So then whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord is unworthy manner, will be guilty of sinning against the body and blood of the Lord. Everyone ought to examine themselves before they eat of the bread and drink from the cup. For those who eat and drink without discerning the body of Christ eat and drink judgment on themselves. Isa pa, babae naman. Thank you, Chris. Isa pa sa babae. Would like to read? Rachel, you want? Gia. Come. Isa pa, para maaalala nyo. Tingin dito, kids. 1 Corinthians chapter 11, verses 27 to 29. Read aloud, ha? So then whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord is unworthy manner will be guilty of sinning against the body and blood of the Lord. Everyone ought to examine themselves before they eat the bread and drink from the cup. For those who eat and drink without discerning the body of Christ, eat and drink judgment on themselves. Okay, thank you, Aliyah and Chris. Ano yung sabi dapat na ginagawa natin? Ito yung warning na anyone, but I will teach, anyone who eats and drinks of the cup in an unworthy manner will be guilty of sinning. Alright? So ano ba yung mga unworthy manner na yun, teacher? Bukod sa nabanggit sa 1 Corinthians. One of the example, kids, is kung meron tayong mga unconfessed sin. Let's say we are living in sin. Halimbawa, alam mo na sinasabi ni Lord, habitually nagsisinungaling ka. Sinasabi na ni Lord, anak, mag-repent ka sa pagsisinungaling, mali yan. Pero hindi ka pa rin nakikinig. Tapos, you join in the Lord's Supper, nagte-take ka ng drink, nag-i-eat ka ng bread, ino-honor, inaalala mo yung ginawa ni Jesus, na namatay si Jesus sa kasalanan, pero ikaw, hindi ka naman nagre-repent sa sin mo. Naintindihan niyo ba ako? You are not honoring the Lord if you are partaking of the cup of wine and the bread, tapos hindi ka pala nag-o-obey kay
kay God. Hindi ka pala nagre-repent sa sin mo. Tama? Ibig sabihin, humaharap ka sa Panginoon ng may pagkukunwari. Hindi ka totoo, hindi mo ino-honor si God. Naiintindihan? Kaya ang sabi dito sa 1 Corinthians, ulit, examine, everyone, all to, everybody say, examine themselves. Paano ba kayo mag-exam? Di ba may tanong? Pipiliin niyo yung sagot, iniisip niyo yung tamang sagot. So kayo, yung examine, o yung doktor, paano mag-examine? Pag may sakit ang pasyente, anong ginagawa ng doktor? Sine-check niya. Diba? Hello, dentista, in-examine yung ngipin mo. Anong gagawin ng dentista sa ngipin mo? Sine-check ba ng dentist? Diba? Kayo ba? How? Ano sabi dyan? Examine yourself. Check yourself. Check mo. Kumusta ba yung relasyon ko sa Panginoon? Kumusta ba yung relasyon ko kay Mama, kay Papa? Kumusta ba yung relasyon ko sa mga kapatid ko? Kamusta ba yung pagsasalita ko? Nakapagmura ba ako ng marami ngayon? Nagsinungaling ba ako? Isipin mo, i-examine yourself, ano yung mga nagawa mo lately na kailangan mong aminin sa Panginoon at i-confess at i-repent. Naiintindihan? So, it says there, examine yourselves before you eat of the bread and drink of the cup. So, dito yung sulat, balik tayo, kaya yung sulat ni Paul sa mga Corinthians, nakikita natin na ito yung problema. You are not honoring the Lord when you do the Lord's Supper. So, tayo, ano yung gusto niyo, anong tinuturo nito sa atin? Doon tayo teach sa PowerPoint. Ano yung ating response? Sige pa. Ayan. Ano yung big idea natin? Basahin natin. 1, 2, 3, go. We are united in remembering Jesus' sacrifice. So, paano natin nire-remember ang sacrifice si Jesus? Through the Lord's Supper. Okay? So, ano yung ating attitude ka? Ano yung response dapat natin? Sige, Tabish. Ayan. What is our godly response? Everybody, 1, 2, 3, go. Examine your heart. Isa lang ng maanak yung ating. Thank you po. Ayan. So, yung Lord's Supper, sino nga yung nagsimula ng Lord's Supper? It's who? Jesus. Sino kasama ni Jesus? Apostles or the disciples. Yung mga disciples, they are the followers of Jesus. Tama? Now, makakapag-participate tayo sa Lord's Supper if we are part of the body of Christ. Kung follower tayo. My question is, kayo ba ay saved na? Are you part of God's family? Are you part of the body of Christ? Okay? Kung hindi pa, let me share with you, as Teacher Jojo will share with you the ABC observation. Kasi that's the way that we